32 hanggang 51. Mateo 24, 32 hanggang 51. Kung nakita na po, babasahin ko natin ito ng sabay-sabay mula 32 hanggang 51. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng Diyos. Kapag nananalig ba ang nagdadahon ng mga sangatilo, alam ninyong malapit na ang pagkarap. Kaya hindi naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, magsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang tao na bubuhay ngayon. Mawawala ang aking tatanduha, ngunit ang mga salita ko hindi magkakawala. Ngunit wala nakakaalam ang araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang mga kaman. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa panahon ng baha, noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, na nagsisino at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha na hindi nila nakakalayan at pinagray silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon yun, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babae magkasama bumibili. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magpantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw naririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng samayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magpapantay at hindi niya pabayaan masukin ang kanyang bahay. Kaya magiganda kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Ang apat at madaling alipin ang siyang pinapakahalan ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag tinagdan siyang gagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang kalialihan. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa sarili, malapagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang tutugin ang kanyang mga kapwa-alipin at ipagkainan at ipag-inuman sa mga lasingko. Babalik ang Panginoon ang alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. O higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga pagpapagawa. Doon nagkakis siya at magagaling ang kanyang ibig. Bago umakyat sa langit ng ating Panginoong Jesus, ipinaliwanag niya po ang ikalawang pagdating niya. At sabi niya mga po, hindi na kailangan alamin pa yung araw ng kanyang pagdating. Baga, sapagkat maging siya o ang mga anghel sa kalangitan ay hindi nila alam kung ano kailan siya babalik. Ang aming Ama lamang nasa langit ang nakakaalam. That's why the last time also, probably like the same time we go. Yan ang dahilan kung bakit maging ang huling panahon ay matutulad sa panahon ginuwi. Until your family they are living and married. Na bago makapasok sa daong sinanuwe sa daong ang kanyang pamilya, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nagsasaya. And there was a time until the flood came and took them all away. Kaya naman maging sa pagdating ng baha, sila po'y natakay dito, hindi nila alam ang araw. That's why was to fear of watch because you know what they are. Kaya sinabi doon sa 42 na kailangan kayo magbantay sapagkat hindi nyo alam kung ano ang araw ng pagparito ng And Panginoon. then from verse 45, Jesus tells us, you give to your brother and sisters food according to proper times. At mula doon sa 45 ay naging utos niya na kailangang bigyan ng mga kapatid na kailangang makakain ayon sa panahon na ginagda niya. And this is not said to all pastors, even though the workers and for the members. Pero tandaan natin na hindi lamang ang mga
bagay din sinasabi sa mga pastor, maging sa mga magagawa at sa mga pamilya. Next time, because that's why now we have about this kind of things. Salamat ka po sa Diyos sapagkat nabatid natin kung ano yung klaseng ganitong mga bunga. Yeah, that's why in the Bible says about three kind of foods, meat and rice and the roast veg. At alam natin na meron po tinatawag sa Biblia na itong klaseng pagkain. Yung pong kanin, yung sinangag na trigo, at kanis. That's why yes, newcomers in our church, first time we give them meat, after they can grow up, give them rice, and then until they can eat the roast veg. Kaya naman sa ating mga iglesia, kapag mayroong baguhan at pumapasok dito, pinapakain muna natin sila ng gatas at kapag sila'y lumalag muna, maaari na po natin sila pakainin ng kanin at kapag sila'y malago na, doon natin naman sila pinapakain ng mga sinangag na trigo. Chapter 25, verse from 130, yes, explain about 10 words. At pag natin nga po doon sa Mateo 25, kabanatang 1 o talatang 1 hanggang 13, ipinaliwanag ang 10 dalaga. Yeah, 5 wise virgins, they included the million. At binanggit doon na yung 5 dalaga na matatalino, sila po nakapasok doon sa panahon ng milenyo. Yeah, because they prepared the bread and wheat oils. Sapagkat napaghandaan ng mga dalagang ito, hindi lamang kanilang ilawan, kundi ang langis para sa kanilang ilawan. Yeah, but first 5 virgins, they did not prepare wheat, but they prepared. Samantalang itong 5 hanggan ng mga dalaga, nakapaghanda nga sila ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi naman nila napaghandaan ang kanilang langis. Means they accept not by the Lord Jesus Christ and they create a celebration like his death. Ibig sabihin, natanggap nila yung kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga po, hindi naman nila napaghandaan yung langis para sa kanilang ilawan. They're more interested about the last one of Jesus Christ and about the last day, and they're not prepared the oil. Kaya nga po maliwanag na hindi nila napaghandaan yung muling pagpalito ng ating Panginoon Jesus, yung muling panahon. Kaya yung tumutukoy doon sa langis na hindi nila napaghandaan. The death is not as our spiritual salvation, but the oil is our salvation of our God. Kaya nga po maliwanag na yung ilawan ay tumutukoy doon sa kaligtasan ng ating spirito at yun namang langis ay ang kaligtasan ng ating katawan. It is not just the word of God, but the word of grace and then the word of righteousness. Maaari nga po ito yung parehong salita ng Diyos. Ito'y tumutukoy doon sa salita ng biyaya at salita ng katwiran. But thanks God, because through the words of the Bible, we can understand Jesus Christ outcome back again. Salamat nga po sa Diyos sa pamagitan ng lumang tipan, nalaman po natin kung paano muling babalik ang ating Panginoon Jesus. When Jesus Christ came to Jordan River, the John the Baptist said, "Look, the Lamb of God." Nang dumating si Jesus doon sa ilog Jordan, ay sinabi ni Juan Bautista, masdan ninyo ang kordero ng Diyos. Jesus Christ Jesus as a husband. Ibig sabihin si Jesus Cristo naparito bilang kordero ng Diyos. And then he was crucified on the cross on the day of Passover. At siya po'y napako doon sa krus sa panahon po ng Pasko. And then he was on the tomb, the day of the feast of the unnamed. At siya naman po ay nanatili doon sa kanyang bibigan sa panahon po ng pista ng walang tinapay, ng walang libadura. And then he was raised from the day of the feast of first fruit. At siya naman po ay muli na buhay sa panahon po ng pista ng unang bunga. And then after he went up to heaven, at the 10th days, he sent to disciples the Holy Spirit. At pagkatapos na po ng kanyang pagpanig doon sa langit, pagkatapos ng 10 araw ay pinadala ang Espiritu Santo. The day of Pentecost day, there is Holy Spirit. At ito naman yung tinatawag na panahon ng araw ng Pentecostes na kung saan natanggap nila ang Espiritu Santo. From that day of the day of Pentecost day, Church of Jesus Christ
studied as the body of Christ. At mula doon sa araw ng Pentecostes na tinanggap nila ang Espiritu Santo, ang iglesia ng ating Panginoon Jesus ay tinawag na katawan, nagkumpisa bilang katawan ni Kristo. Among the seven, Feast of God, Spiritual Day of God, still remain three days. At doon sa pitong pista ng ating Panginoon, meron pang tatlong araw na tatlong pista na natitira. The Day of the Trumpet, and then the Day of the Great Atonement, and the Day of the Tent. Yung tinatawag na pista ng mga ng trumpeta, yung pista ng pagtatalaga, at pista ng tabernakulo, toda. But this chapter 25, all 10 verses, they were going still. But 5 wise virgins, they have their oil and take into the beginning. Kung mapapansin po natin na yung 10 dalaga doon sa Mateo Kabanatang 25, silang lahat ay nakatulog. Pero ang pagkakaiba lamang doon ng mga dalagang iyon, yung 5 dalaga po, ay wala at hindi lamang sila nagtatagay ng inuman, kundi nagtatagay din sila ng handang mga langis, kaya naman sila ay nakapagpatuloy. But chapter 24, Jesus said, keep watch and give to your brothers and sisters, give to them food as a proper time. At alam natin na doon sa 24 ay sinabi ng ating Panginoon na kailangan magbantay. At habang sila ay nagbabantay, kailangan magbigay tayo ng makakain ng ating mga kapatid ayon sa kanang itinakda niya. But these wise 5 virgins, but they fall asleep. Pero kung mapasinin natin, dahil nga ba magiging yung 5 matatalinong dalaga ay nakatulog. That's why these 5 wise virgins, they cannot be the bride of Jesus Christ. Kaya nga masasabi natin, maging itong 5 dalagang ito na matatalino, hindi karapat-dapat na maging papakakasan sa ating Panginoon. They can enter the religion as your king, the king. Maaari sila makakapasok doon sa panahon ng milenyo, pero bilang isang bayan lamang ng Diyos. Like this, in the wedding place, there's bridegroom and brides, and then many guests. At alam natin na doon sa kasalan yun ay mayroong tinatawag na yung lalaki ikakasalan, yung babae ikakasalan at maraming bisita. Maraming pagpusaw they'll be praised of Jesus. At alam natin na yung 144,000 ang magiging karapat-dapat ng pakakasal kay Jesus. Also maybe some others do that. But in the book of the Revelation, so many people, they came out from the tribulation. Alam natin na meron pang iba at sinabi nga po doon sa aklat ng kahayag na meron pang magiging matagumpay laban doon sa kabigatihang daranasin. Those who came out from the tribulation, they will give people of God as a guest in the wedding place. At lahat po na magtatagumpay doon sa matinding kabigatihan ay magiging kabilang doon sa bayang Diyos bilang bisita naman. Usually, Revelation chapter 7, Kung titignan po natin ang pahayag kabanatang ito, verse 13 and 13 hanggang 15. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga tao na kadamit ng puti? Asaan sila nanggaling? Hindi ko alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. Sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-usig, dinilis nila, binaputi ng dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya at ang nakalugtong sa trono ang kukukoy sa kanila. they came from the Great Tribulation because they just didn't close to that. Sinabi ko na sila yung mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-usig at nilinis nila at pinaputi ng dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Because God said, I spent my tent more than. At sinabi nga ng Diyos doon sa 15 na sila po ay nasa harap ng trono ng Diyos. But this different from Revelation chapter 21. Pero kakaiba ito doon sa sinasabi sa pahayag 21. Revelation chapter 21, verse,
Okay, verse 3. Doon sa versikulo 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananal siyang kasama nila. Asin ay magiging tao o bayan niya. Makakapiling niya ng alagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Here, the very praise of God is says about Christ of Jesus Christ. Tandaan natin na yung tahanan ng Diyos na yun ay tumutukoy doon sa bilang babaeng pangkasalan ni Jesus. And they will through God's sons. Ibig sabihin sila ay magiging mga anak ng Diyos at babaeng pangkasalan ni Kristo. Yeah, but David chapter 7, many people who came from great tribulation, they become people, and then in the religion they stay outside New Jerusalem. Samantalang ito, mga nandoon sa Pahayag Kabanatang 7, sila may buhat sa iba't ibang dako, sila po ay makapasok nga sa milenyo, pero sila ay mananatili doon sa labas ng lungsod. That's why David chapter 8 verse 13 says about the oath, three oaths. Kaya nga po binabanggit doon sa Pahayag Kabanatang 8, talatang 13, yung tungkol doon sa tatlong tinatawag na mangyayari Okay, sabay-sabay tayo. na lagi sa 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang angin na lumilipad sa kalawakan at narinig kong sumisigaw. Kalaging-laging ang sasabihin ng lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trompeta ng ihipan ng tatlong anghel. Not one, but not two, three. Or to the inhabitants of the earth. Kaya nga kung hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi tatlong kalaging-laging ang sasabihin ng mga nasa lupa. But this inhabitants of this earth means today church believers says about church and believers. Kaya nga po yung tinatawag doon ng mga taong nasa lupa ay tumutukoy sa panahon natin ngayon bilang iglesia. This says about this different ground of faith. Pero kailangan hindi po natin ito ibilang na yung malamang literal na lupa. Because in last time God will judge His church by the gospel. Sapagkat sa huling araw nga po ay naroon ng paghatol ng Diyos sa kanyang iglesia. Okay, Jeremiah chapter 22 verse 29. Jeremiah. Jeremias 22. Jeremiah chapter 22 verse 29. 29. O bayan, 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 pakinggan ninyo ang salita niya. In everything, oh land, hear the word of the God. Kaya nga po sinabi dito, yung 3 beses na binanggit yung salitang bayan, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. And same thing, but David chapter 8, 13, 3 times, oh, to the inhabitants of the earth. At ito ay may tutulad natin doon sa binanggit doon sa Pahayag Kabanatang 8, talatang 3 na 3 beses gagawin ng Diyos yung lagi na sasapitin ng mga magpapana sa lupa. This is not says about this, Egypt, this earth. Kaya mga maliwanag na hindi ito tumutukoy doon sa literal na lupa lamang. This is about says about our mind. We can accept God. At ito'y tumutukoy doon sa tungkol sa ating mga puso na kung paano tatanggapin natin ang salita ng Diyos. That's why Matthew chapter 33, but there's 4 kinds of the field ground. At doon nga po sa Mateo Kabanatang 13 ay binabanggit yung 4 na klase ng lupa. This among the 4 field, only one festival, only good soil get 30, 60, 100 times fruits. At doon sa 4 na klase ng lupa na isa lamang, yung matabang lupa lamang ang maaaring magkabit ng tinatawag na bunga ng 30, 60 at 100. Diba eh? 여기서 땅에 3번 이야기하고 땅에 화가 3번 있다고 이야기했어요. So here it mentions 3 times about the earth and also about the 3 wolves that will come on the earth.
Kaya nga mula rito sa ating binasa ay nabanggit yung 3 beses na tungkol sa lupa at 3 beses din yung langit. 세운데 땅이 하나님께 주어진 것입니다. And so these 3 earths or lands, they would receive the curse from God. At ito pong tatlong beses na binanggit na lupa ay tatanggap ng sumpa galing sa Diyos. 첫째 땅은 길가에 땅이기 때문에 땅에서 말씀을 받으면 세도가 되거든요. And the first land is the one that is on the road, that when the seed of God is planted upon it, the birds will come and eat. At yung unang lupa ngayon na tinutukoy ay tumutukoy doon sa lupa na daan na kung saan tumanggap ng bini pero tinukak ng mga ibon. 두 번째 땅은 돌밭입니다. 돌밭이 많아서 거기서 열매를 맺을 수가 없어요. And the second earth or soil is full of rocks, that is why it cannot bear any fruit. Samantalang yung ikalawang lupa ay tumutukoy doon sa batuhan na kung saan hindi maaaring makapamunga. 세 번째 땅은 그 가시나무 밭이에요. 그래서 또 세상의 염려와 유혹 때문에 열매를 맺을 수 없어요. And the third soil signifies the field of thorns, or because of the temptations and the doubts that the world gives, they cannot have any impact. At yun naman ikatong lupa ay tumutukoy doon sa dawagan ng dahil bukas sa mga tukso at mga kasalanan ng salibatang ito ay hindi rin sila makapamunga ng gusto. 이 세 가지 땅은 마지막 때 하나님부터 저주를 받아요. And so these 3 soils or earths in the last days will receive the punishment or curse from God. Kaya nga itong tatlong lupa na ito ang tumutukoy na lupa doon natatanggap ng sumpa galing sa Diyos. 오직 이 좋은 땅이 돼가지고 열매를 맺은 땅만 하나님으로부터 복을 받습니다. Not only those soils that are good soils and are able to bear fruit, good fruit, can really receive the blessing. At yung lamang tunay na mabuting lupa ang tunay na tatanggap ng lubos na bunga at pagpapala galing sa Diyos. 성경 보면은 열매, 위기가 있고 채소가 있습니다. 축적이가 있어요. And so you see in the Bible, there are fruits called the weeds and the chaff. At binanggit nga po sa Biblia yung tungkol sa damo at yung tinatawag na ipa. 그것은 한 나무에서 어떤 것은 발목이 되고 어떤 것은 축적이가 되는 거예요. And so we see how from one plant there would be the shell of the fruit, the remaining shell, and what would be the weeds that are out. Kaya mga makikita po natin na merong tinutukoy na magiging balat ng pinakabunga at meron naman tinutukoy na mga damo na natutubo. 비는 하나님의 말씀을 말하는 거예요. And of course, the rain is referring to word God. At yung naman ulan ay tumutukoy bilang salita ng Diyos. 특별히 예수 그리스도의 말씀은 하나님의 씨고요. 예수 그리스도의 말씀 외의 말씀이 이 빛이다. And especially that we know that the words of Jesus, and that is the seed of God, and those other that the words of Jesus, that signifies the rain. At alam natin na yung salita ni Jesus ay masasabi natin salita ng Diyos at yung ibang salita naman ay tinatawag na ulan. 성경에 이름과 뒤집기 autumn rain하고 spring rain이 있어요. And so the Bible mentions the early and the late rains, which are the autumn and the spring rain. At nabanggit nga po sa Biblia yung una at huli na ulan. 이른 비는 autumn rain은 9월달, 10월달에 내려서 이제 열매를 맺기 시작하는 겁니다. And we know that the autumn rains that come in the 9th and 10th, which is the October, November, that is when it first starts to bloom and have fruit. At alam natin na yung binabanggit po na bandang ulan ay tumutukoy doon sa Oktubre na kung saan ang mga halaman po ay nagsisipaglago. 그러니까 이 비를 받아서 열매가 껍질 쓰기 시작하는 거예요. And so after receiving these, the autumn rains, that is when the fruits can have this kind of covering or skin over it. At kapag yung halaman po sa panahon yun ay tumanggap na ulan, doon po nabubuo yung pinakabalat ng pinakabunga. 근데 이 늦은 비, 이 스프링 레인을 통해서 안에 이제 안에 열매가 채워집니다. But then only after the late rains come, that is when the
skin inside, the skin can have some kind of filling inside, flesh can be full of something. Pero kapag yung bunga na yun ay mabubuo lamang yung doon sa balat na yun, kapag dumating na po yung pinakahuling ulan. 예, 그 호세아서 6장 3절에 보면 그래서 하나님을 힘써 알라 그랬어요. And as you can see in chapter 6 verse 3, it mentions how we should seek to know God with all our strength. Kaya nga po doon sa Hosea, kabanatang 6, talatang 3, kailangan nating kilalanin ng Diyos ng ating buong kalakasan. 호세아 6장 3절. 6 verse 3, Hosea. Oseas 6:3. Halikayo, sikapin natin makilala si Yahweh, tiyak natutugunin tayo sa ating panawagan. Si tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidinig sa kaparangan. 예, 호세아가 내 백성이 지식이 없어 하나님을 알지 못할 때 망한다 그랬어요. And so here Hosea talks about how because the people of God do not have any information about God, they would fail in their knowledge. Mula rito ay binabanggit ni Hosea na kapag ang isang tao ay walang kaalaman tungkol sa ating Diyos, sila po ay mabibigo na alamin ito. 하나님을 알게 하시려고 비를 내리시는 거예요. And so in order for God to be made known to the people, that is why He brings the rain. Kaya nga po para makilala ng tao ang Diyos, nagpapadala siya ng ulan. 예, 그래서 우리를 젖히듯이 땅에 젖히듯이 우리를 젖히려고 이를 위한 비를 내려주시는 And that is just how the rains cover and wet the soil. Those rains also wet ourselves. Kaya kung paano po binabasa ng lubusan ng ulan na yun ng lupa, hindi nang nagbabasa o nagkukubli sa ating mga puso. 예, 성경에는 일반적인 구원과 큰 구원이 있다고 말합니다. In the Bible, it talks about the two types of salvation. One is the regular salvation, general salvation, and the other one is the bigger salvation. Binabanggit po ng Biblia ang dalawang klase po tungkol sa kaligtasan, yung tinatawag na pangkalahatang kaligtasan at yung tinatawag na espesyal na kaligtasan. 예, 일반적으로 우리가 구원을 얻었다라고 유다서 1장이 말합니다. And so in Jude chapter 1, that is where it talks about how people may receive the general salvation. Doon sa Judas sa kabanatang 1, binabanggit yung tinatawag ng pangkalahatang kaligtasan. 3절에 보면은 일반으로 얻은 구원을 받은 너희라고 했습니다. Because it mentions in verse 3 as to how you about the salvation that we all share. Kaya nga po binanggit doon sa talatang 3, yung kaligtasan, pangkalahatang kaligtasan na tinanggap ng bawat isa. 네, 근데 여기서 2장 3절에는 큰 구원이 있다라고 해요. But then in Hebrews chapter 2 verse 3, that is where it talks about greater salvation. Samantalang binabanggit naman ng Hebreo, kabanatang 2, talatang 3, yung tinatawag na natatanging kaligtasan. Okay, sabay-sabay. Gayon din naman, hindi tayo makaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. 일반적으로 받는 구원은 은혜로 받는 우리의 영혼의 구원을 받는 겁니다. And so when we talk about the regular salvation or general salvation, that is what our spirit receives. Kaya nga po kapag ang tinutukoy po yung tinatawag ng pangkalatang kaligtasan, ito po yung tinanggap ng ang kaligtasan ng ating spirito. 이것은 예수 그리스도만 믿으면 돼요. 피만 믿으면 돼요. And so this is simple because all that is needed is to believe in Jesus. Sapagkat ito'y masasabing simple lamang sapagkat ang tanging gagawin lamang dito ay manalig kay Yesu Cristo. 예수 그리스도의 피만 믿으면은 구원을 받는 거예요. 영원히 구원받는 거예요. And so only through believing in the blood of Jesus, one can receive the salvation of one's spirit. Ibig sabihin matatanggap ng isang tao ang kaligtasan ng kanyang spirito sa pamamagitan ng pananalig sa dugo ni Cristo. 그래서 이스라엘 사람들이 애굽에서 양의 피를 발라서 그들은 나온 거예요. And that is why you see for the Israelites where they sprinkled or painted the blood of the lambs on the doorposts and they went out of Egypt. Kaya makikita natin na sa panahon pa ng mga salita, nang sila'y magpahid ng dugo ng kordero, sila po'y nakatakas mula sa Egypto. 근데 이 큰 구원은 이 마지막 때 하나님의 의에서 구원을 받는 거예요. But in this great salvation is something that we receive at the last days due to the righteousness of God. Pero yung madakilang kaligtasan ay matatanggap natin sa huling panahon sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. 이 큰 구원은 마지막 때 이 환난
전이나 환란 중에서 구원받는 걸 말합니다. And so this great salvation is referring to the salvation we receive just before the great tribulation or during the great tribulation if we overcome it. Kaya nga po yung dakilang kaligtasan na yun ay matatanggap natin bago dumating yung matinding kabigatian o sa panahon ng kabigatian kung tayo po ay magtatagumpay. 이것은 우리 영만으로 우리 몸도 구속을 받는 And so this is the salvation that is not only applicable for our spirit but also for our body where it would be changed. Ibig sabihin, hindi ito kaligtasan lamang na tatamuhin ng ating mga spirito, tatamuhin din po ito ng ating katawan na siyang babaguhin. 예, 그래서 이 큰 구원을 위해서는 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 빌립보서 2장 10절에 말합니다. And that is in Philippians chapter 2 verse 12 it mentions how in regards to this kind of great salvation we eagerly hope and earn this through fear and trembling. Kaya nga po binabanggit po ng Pilipos Kabanatang 2, Talatang 12, na matatanggap natin ang kaligtasan ito sa pamamagitan po ng ating matinding takot at panginginig. 왜냐하면 마지막 때는 하나님 불러서 심판하기 때문에 그렇습니다. Because we know that during the last days the Bible mentions how God will judge all things through the fire. Sapagkat alam natin na binanggit ng Biblia na sa huling panahon nahatulan niyang lahat ng bagay sa pamamagitan ng apoy. 네, 스바냐 chapter 1, Zephaniah chapter 1. Zephanias o Zephanias, verse 15. Sophonias 1:15. Sophonias 1:15. Iyon ay araw ng kapuutan, kaligaligan at pagdadalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasa, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng lagim na makapal na ulap. 18절에는 불러서 하나님이 심판하시다. And if we see in verse 18 it mentions how that God will judge all things with fire. At binanggit nga po pagdating doon sa 8, na hatulan niyang lahat ng bagay sa pamamagitan ng apoy. 오직 피할 장소가 시온산만 있다고 했습니다. But then it mentions how the only place of refuge of escape is Mount Zion. Binanggit nga po doon ang tangi lamang na magiging tanggulang lugar ay ang lugod ng Sion. 이렇게 오바냐 chapter 1. Obadias 15 hanggang 15 hanggang 18. Malapit ng araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, wika ni Yahweh. Kung ano ang ginawa ninyo, yun din ang gagawin sa inyo. Kung ano ang inyong pinigay, ay siya rin inyong tatanggapin. Nalasap ng aking bayan ang pahit ng parusa sa aking banal na bundok. Higit nito ang malalasap ng bayan sa palibot. Sa hindi ng parusang ito ay mapapawi sila ng lubusan. Subalit may ilang makapagtatago sa bundok ng Sion. At ito'y magiging banal na dako. Mababalik sa lahi ni Jacob ang kanilang lupain. Magiging parang apoy ang lahi ni Jacob. Matutulad sa linas ang lahi ni Jose. Lilipunin nila ang lahi ni Esau. Tulad ng pagsunog sa dayamin. At walang matitiray sa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. 마지막 때 하나님이 불러서 심판하시다는 거예요. So here is the promise where during the last days God will judge all things through fire. Mula dito ay itinangako ng Diyos na hatulan niyang lahat ng bagay sa pamamagitan ng apoy. 그래서 야곱 족속은 불이 되고 18절에 보면은 요셉 족속은 불꽃이 돼서 에서 족속을 갖다가 불같이 태워버린다. And so we see in verse 18 how the house of Jacob will be in fire and the house of Joseph will flame and they will set the house of Esau on fire. Kaya nga po binanggit doon sa 18 na magiging parang apoy ang lahi Jacob, matutulad sa linas ng lahi ng Jose, lilipunin nila ang lahi ni Esau. 그러니까 요셉 족속을 갖다가 에서 족속을 갖다가 풀이라 했어요. And so actually if we interpret it, it mentions how the house of Jacob will be stubble or like dried weeds that will burn. Kaya nga po, kung isasalin natin ito, maaaring masasabi natin na yung lahi ni Jacob ay parang pong mga damo na tutupukin. 근데 여기서 예서가 안 믿는 사람을 이야기합니다. But then here, the house of Esau, which are the weeds, they're not talking about the unbelievers. Pero yung sinasabi naman po na lahi ni Esau na para rin po mga damo, hindi po ito tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. 그 어머니 리브가는 교회를 말하고 그 교회 안에 야곱과 예서가 있습니다. We know that the mother Rebecca is referring to the church, and inside the church there's Jacob and Esau. At alam natin na si Rebecca ay tumutukoy sa iglesia at sa loob nun ay nandun si Jacob at si Esau. 근데 야곱은 거룩한 시온산이 돼서 하나님의 보호를 받습니다. But then Jacob becomes the holy Mount Zion and receives the protection of God. Si Jacob naman ay tumutukoy doon sa bundok ng Sion kung saan naranasan niyang mag-iingat ng Diyos.
Diyos. 근데 예서는 이 풀처럼 돼가지고 이 불로서 심판을 받습니다. But then as for Esau, he will be like the weeds that have become dry, and in the end they will be burned by fire. Si Esau naman ay kumakatawan doon sa damo na natuyo na kung saan sa bandang huli sila ay susunod. 네, 근데 18절에 보면 요셉 족속은 불이 될 것이라고 했고, 아니 야곱 족속은 불이 될 것이고 요셉 족속은 불꽃이 된다고. But then the thing is that it mentions in verse 18 that the house of Jacob would be a fire, and the house of Joseph a flame. Pero nga po, bakit binanggit doon sa 18 na magiging parang apoy ang lahi Jacob at matutulad naman sa Inas ang lahi Jose? 예, 그러니까 우리 교회 안에도 야곱 있고 예수가 있는 So even within our church, there are those like Jacob and Joseph, and those like Joseph. Kaya nga po, maging sa loob ng iglesia po natin ay may matutulad kay Jacob o kay Jose. 예, 내가 야곱이고 네가 예수고 이런 의미가 이런 생각을 하면 안 돼요. Of course, we should not have the kind of thinking that I am like Jacob and you're like Joseph. Pero huwag lamang po natin isipin na ako ay matutulad na parang si Jacob at kayo naman ay si Jose. 예, 우리는 모두가 다 야곱처럼 경영해야 돼요. But then, of course, all of us have to be like Jacob. Pero kailangan makanasahin ang bawat sa atin na matulad tayo kay Jacob. 근데 우리가 처음에는 전부 다 예서와 같았어요. But then, in the beginning, we were all like Esau. Sa umpisa nga po, ay naranasan natin ang magiging katulad ni Isa. 그래서 창세기 1장에 보면은 하나님이 심했는 풀과 채소와 나무를 만들었어요. And then I say, we see in Genesis chapter 1, it is according to order where first God created the wheat, the grass, and then the plants, and then the trees. Yan ang dahilan kung bakit sa Genesis, kabanatang isa ay nagkasunod-sunod yung pagtikan ng painagpunay, mga damo, susunod yung mga halaman, susunod yung mga puno. 에서는 풀처럼 구원을 받았는데 자라나지 나무가 되는 거예요. And so for Esau, you say that he grew, yes, but then just like the weeds or grass did not bear any fruit. Kaya nga po si Isa, maaari nga po siya tumago, pero katulad ng damo, hindi po namuna. 예, 이 은혜 복음으로서는 예수도 구원을 받습니다. But then of course, through the salvation of the grace, of course, Esau can also receive salvation. Totoo nga po na sa pamamagitan po ng tinatawag na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, si Isa ay nakaranas ng kaligtasan. 근데 불 가운데서 구원을 받기 때문에 아무 상급도 없고 아무 기업도 못 But then 받습니다. of course, because he is one who receives salvation and gets in fire, that is why he has no reward. Pero dahil nga po siya pinakaranas ng tinatawag na kaligtasan sa kalagitnaan ng apoy, kaya wala po siyang gantimpalang tatamuhin. 근데 야곱 족속은 기업을 받는다고 했어요. But then it mentions how the house of Jacob will receive their inheritance. Samantalang yung lahi ni Jacob ay mayroong tatamuhin na mamanahin. 예, 그러니까 우리가 성경을 통해서 야곱과 예서가 무엇이 다른가를 알 수가 있습니다. And then it's through the Bible, actually, we can know the difference between Jacob and Joseph. Kaya po sa pamagitan ng Biblia ay maunawa natin mabuti ang pagkakaiba ni Jacob. Jacob and Esau. Ni Isa, ako at ni Isa. 예, 그러니까 그 예서는 이 세상에 관심이 있었고 그 하나님 기업에 대해서 관심이 없었습니다. Because we see keenly that Esau had the interest in things of material things and not interest in the inheritance of God. Sapagkat nakita natin na kung paano si Isa ay nagnanasa lamang sa mga material na bagay at hindi po yung mga bagay na maaaring ipagkaloob ng Diyos. 그래서 그는 잠자코를 잃어버렸기 때문에 잠자가 들어가는 총회에 들어갈 수가 없어요. And so because he has lost his right as the firstborn son, he could not join in the assembly of the firstborn. At dahil nga po, nawala sa kanya yung karapatan ng pagiging panganay, kaya nawala din siya ng karapatan sa kapulungan ng mga panganay. 예, 근데 야곱은 둘째 아들로 태어났지만 오직 생각은 하나님의 축복과 기업에 대한 것밖에 So 없었어요. then for Jacob, yes, you can say that he was not the firstborn, he was the second, but then his only interest was in the inheritance of God. Pero pagdating kay Jacob, bagamat hindi siya panganay at pangalawa lang ang anak, dinagday niya po yung tinatawag na mamanahin na galing sa Diyos. 근데 나중에 예서가 후회해도 다시는 기회가 없어요. But then even though in the end Esau regrets his decision, but then there is no turning back. Kaya nga po kahit na si Isa ay magsisi sa bandang huli, wala na po siya mapupihan. 예, 그게 히브리서 챕터 12에 있습니다. Hebreo 12. 거기 16 and 17. Hebreo 12. 16 hanggang 17. Pagkaingatan ninyo na huwag makiyakin ng sino man sa inyo o magbawalang halaga sa mga bagay na espiritual tulad ni Esau. Ibinagpalit niya sa isang bigang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hinihingi niya sa kanyang ama na ikaw sa kanya
tungkol sa panganay. Ngunit ito ay tinanggi sa kanya sapagkat hindi niya na mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pagsisikap at pagtutupad. 나중에 후회하고 축복을 기억을 한다고 그건 얻을 수가 So 없어요. after what had happened, he repented and he wanted to come back and receive the blessings, but he could not do so. Pagkatapos nga po ng mga nangyari, ay nais niya manumbalik at patuloy na magsisi, pero wala na po siya magagawa sa mga bagay na kanyang nagawa na. 그래서 23처럼 시온 사도 될 수 없었고 장자들의 축복도 들어갈 수 없었어요. And that is just like what we see in verse 22, that he could not be Mount Zion, nor could he join the church of the first place. Kaya nga po pagdating sa 22 hanggang 23, wala po siyang karapatan na maging bundok nasyon at wala rin po siyang karapatan sa pagtitipon ng mga ibinilan na panganay. 그래서 오늘날 내가 야곱이 되었는지 아직 예선과 우리는 확인을 해야 And 돼요. so right now we have to check, are we like Esau or have we become Jacob? Kaya nga po sa kasalukuyan, kailangan po natin siyasatin natin mga sarili, tayo po na ba naging katulad ni Esau o naging katulad tayo ni Jacob. 야곱은 하나님의 기업에 정말 관심을 가지고 그걸 얻으려고 하는 Like if you 사람이에요. understand, Jacob was a person who only desired the inheritance of God. Kaya nga po maunawa natin mabuti na sa buhay ni Jacob, wala siyang ibang inaasam, kundi ang mga bagay na maasahan niya galing sa Diyos. 그래서 죄와 싸워 이기고 시원이 된 사람들이고 And so these are the people who fought against sin and became victorious and became Mount Zion. Ibig sabihin itong mga tao ito ay nabibilang doon sa mga nagtatagumpay laban sa kasalanan at nagnanais na maging bundok ng Sion. 할렐루야. 아멘. 이 사람들이 이 시온이 나중에 예루살렘이 되는 겁니다. And so for these people as Mount Zion, later on they will become the New Jerusalem. Kaya naman itong mga tao ito na naging bundok ng Sion, darating araw na sila po ay magiging lunsod ng Jerusalem. 예, 그들이 천년 왕국에서 왕과 제사장에 대해서 다스리는 거예요. And for during the 1,000-year rule, they will rule as the kings and priests for 1,000 years. Sa 1,000 taon na pagkahari, sila may magkahari bilang mga hari at mga saserdote. 예, 근데 마태복음 25장 등과 기름을 준비한 5 처녀들은 예비체에 들어간 사람들. But then we understand that if we see Matthew chapter 25, those who prepared their lamps and their oil, they're the ones who prepared, who went into the prepared place. Naunawaan natin mabuti na doon sa Mateo Kabanatang 25, yung mga nakapaganda na ginawa, kasama ng kanilang langis, ang tunay na mga nakasama doon sa pagdiriwang. 그러니까 그 천년 왕국에 그들도 육체를 입고 들어가지만 그 신분은 못 되고 그 천년 왕국에서 살 수는 있어요. And so for these people, you can say that they can enter into the New Jerusalem and live there, but not as exactly as the brides. Kaya ba itong mga tao ito ay maaari makapanatili doon sa lungsod ng ating Panginoon, pero hindi bilang babaeng kakasal. 예, 그러니까 이들은 은혜 복음과 영원한 복음에 대해서 알고 있습니다. But then, of course, they do know about the gospel of grace and the gospel of the eternal gospel. Maaari nga po may kaalaman sila doon sa mabuting balita ng biyaya at doon sa mabuting balita ng katwiran. 그러나 때에 따라서 양식은 나눠주지 않고 잠을 자고. But then the problem is that according to the right time, they were not able to share what they had. But instead, they fell into sleep. Pero ang naging problema nga lang po, dumating ang pagkakataon na sa muling panahon, hindi nila naibahagi yung mga dapat nilang ibahagi, kundi sila'y nakatulog. 그래서 우리는 이 야곱 대교에서는 마지막 때 이 하나님의 의의 복음을 전해. And so for us, in order for us to be like Jacob during these last days, we have to preach and share about the righteousness of God. Kaya po para po tayo maging Jacob sa muling araw na ito, kailangan tayong maibahagi yung mabuting balita ng katwiran ng Diyos. 그리고 거룩한 하나님의 산 시온이 돼야 된다. And of course, one must be the holy mountain of Zion in order for them to enter. At kailangan ng bawat isa ay maging bundok ng Sion upang sila may karapatang pumasok. 시편 92 Psalms 92. Awit 92. Awit 92:7. Ang mga masama, kahit na dumami, silang lahat ay umunlad, yung sasabihin nila at kahantungan ay pagkapahamak.
여기도 보면은 악인이 풀 같다고 했습니다. And so even here it compares the wicked to grass. Kaya nga mula dito, maging ang masama'y tinutulad bilang mga damo. 예, 그래서 이 악인처럼 죄악을 행하는 자는 수고할지라도 영원히 멸망한다. And so it mentions how although they flourish, but then in the end they will be forever destroyed. Binanggit dito na kahit na sila'y umudlado, tumaki, sila po'y patuloy na mapapahama. 예, 그래서 우리는 빨리 이 나무처럼 열매를 맺는 나무처럼 자라야 돼. And then I say for us, we have to quickly be those trees bearing fruit. Kaya nga po para sa atin, kailangan tayo maging isang puno na namumunga. 예, 왜냐하면 마지막 때는 하나님이 열매로서 우리를 판단하실 Because we 때입니다. understand that in the last days will come where God will judge us according to the fruits that we bore. Sapagkat naunawa natin mabuti na sa muling pagpalito ng ating Panginoon, tayo hatulan ayon doon sa bunga na meron tayo. 예, 근데 오늘날 목사도 교회도 이런 얘기를 하지 않습니다. But the thing is that even the pastors within the church do not know and share about this. Pero ang naging problema nga po kahit ang mga pastor sa loob ng iglesia, hindi po nila kayang ibahagi ang mga bagay na ito. 예, 그래서 우리 교회는 우리 목회자는 우리 집사들은 이것을 우리 성도들에게 알려줘야 돼. And so for our church, for our pastor, for our workers and ministers, we have to inform this church members. Kaya nga po ang ating mga iglesia, ang ating mga pastor, ang ating mga ministeryo, at ang ating mga magagaway, kailangan mapaalalahanan natin tungkol dito. 내가 지금 야곱 같은 믿음을 갖고 있냐? 예전 같은 믿음을 갖고 있냐? Then you have to ask them, right now, do you have the faith of Jacob or the faith of Esau? Kaya kailangan tanungin natin sila kung sila po'y mayroong pananampalatay ni Jacob o pananampalatay na Esau. 내가 지금 풀이 돼 있냐? 아니면 열매를 맺는 나무가 돼 So right 있냐? now, you have to ask them, are you like weeds or are you like trees that bear fruit? At kailangan natin tanungin sila, kayo ba'y katulad ng mga damo o mga puno na namumunga? 네, 그래서 아직 그 풀로 되어 있는 성도들이 빨리 나무로 자라게 만들어야 돼. And if you see that they confess that you know that they are like grass, you must quickly bring them back to really become sturdy trees that bear At fruit. kung sa kanila ang pagsasalita, makita natin na para silang nagiging damo, kailangan na pilitin natin silang manumbalik at maging puno na namumunga. SC에서 보면은 누가 풀이고 누가 풀이 아닌지 이야기하고 In 있어요. the book of Ezekiel, that is where it mentions those who are the grass and those who are not the grass. Sa Ezekiel nga po ay binanggitin po ang tungkol sa mga damo at mga hindi damo. SCL chapter 16, Ezekiel verse 407. 16, 4 hanggang 7. Nang ikaw ay sila, hindi ka pinutulan ng puso, ipinalaguan ng kinuskos ng asin, ipinalog ng lampi. Walang nagluko ng panahon upang gawin na sa iyo isama sa babae na dapat gawin. Wala man lamang nalaman sa iyo, basta ka na lamang ibinabag sa lupa nang ikaw ay sila. Nadaanan kitang kawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko na sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga, maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. 사진을 보면은 내가 날 때 배꼽줄을 자르지 않고 So in verse 4, we see carefully where it mentions that the cord was not cut at your birth. At mula po sa 24, napapansin natin na yung puso na hindi pinutol. 그도 물로 씻지도 않고 And that they were not washed with water. At ang sabi nga po din, hindi man sila nahugasan ng tubig. 소금도 뿌리지 않고 강보에 싸지도 않았어요. And they have not been sprinkled by salt, nor have they been swaddled. At hindi rin po sila kinustos ng asin o binalot. 이것은 무엇을 말하냐면 우리의 구원과 성경을 말하고 있어요. And so we see from this clearly that it talks about our salvation and our growth. At mula rito ay ang mapapansin natin dito ay tungkol sa ating kaligtasan at paglago. 오늘 문제가 사람들이 교회를 나와도 변화가 없어요. That we see that the problem in the present is that although people go to church, but then they do not change. Nakita natin ang problema sa kasalukuyan, bagamat marami mga tao pumunta sa iglesia, pero hindi nagbabago. 왜냐면은 세상에서 가지고 있는 생각과 그 삶은 바꾸지 않습니다. But because the thoughts that they have in their lifestyle in the world, they do not want to change this. Bakit? Sapagkat ang kanilang isipan ay mga bagay na nagagawa sa limutan ay ayaw nilang baguhin. 주님은 우리가 거듭나야지 하늘나라를 보고 들어갈 수 있다. The Lord mentions how only when we are born again can we see and enter heaven. Binanggit mismo ng ating Panginoon na hindi tayo makapasok sa kalangitan kung hindi tayo sisilang ng galing. 우리의 구원이 이렇게 내가 태어난다고 봤어요. And so our salvation can be compared as to one who has been born, a baby. Kaya nga po yung ating kaligtasan ay ituturing na parang kung istilang na sanggol.
아기가 태어나면 처음에 이 탯줄을 갖다가 엄마하고 이렇게 같이 달고 So 있어요. the very first time the baby comes out of the womb, the cord is cut from the mother. Sa unang pagkakataon na ako, ang batay lumabas na pupula ng kanyang ina, kailangan putulin yung puso na tumuotay sa kanyang ina. 이 아기가 이 줄이 있어야지 엄마가 오래 살지 않습니다. We know that the baby needs this cord while he is within the womb. Alam natin na ito, ang puso na ito ay kinakailangan ng isang bata habang lamang siya nakalagay doon sa katawan ng kanyang ina. 엄마로부터 모든 영양분을 다 받고 또 산소도 받습니다. And that cord is used in order to transport all of the nutrients and things that come from the mother. At ang puso na yun na nagiging daan upang ang mga vitamina na tinatanggap ng ina ay dumaloy doon sa bata. 근데 아기가 태어났는데 이걸 달라줘야 돼요. 안 달라주면 아기 죽습니다. But in the moment the baby is born, this cord is to be cut, or else the baby will die. Pero kapag naisilang na ang sangkot, kailangan na po itong pupulin sapagkat ikamamatay ito ng bata. 그처럼 우리가 이 거듭나야 됩니다. 완전히 세상과 구별이 돼야 돼요. Likewise, just as how the baby is born, when we are separated from the world, we have to come off from it. Ganun din naman, kung paano ang sanggol ay nahiwalay din sa kanyang ina. Kung tayo naligtas, kailangan tayo mahiwalay din sa sarili natin. 그래서 우리 목사들이, 우리 집사들이 이걸 잘해주는 역할을 해야 And 돼요. so our pastors and our workers, their work is to cut this off. Kaya nga po ang magiging trabaho po ng mga pastor at mga manggagawa ay putulin ito. 특별히 목사들은 그래서 칼을 갖고 있어요. And that's why, especially for the pastors, it mentions how they have this sword or knife. Kaya nga po ang mga pastor ay inutusan po na magkaroon ng tabak. 그래서 성도들이 구원을 받으면 빨리 이 탯줄을 달라줘야 돼요. And so at the very beginning, when the person is a new believer and receives salvation, it must be cut off. Ibig sabihin sa umpisa pa lamang na tinanggap ng isang tao na kaligtasan, kailangan ito ay maputol. 세상과 구별시켜줘야 되고요. 죄악과 구별시켜줘야 돼요. That one must be divided and be unique in regards to the world and be separated in regards to sin. Ibig sabihin, kailangan siya maiwalay o maiba doon sa tinatap na sanlibutan at maiwalay sa kasalanan. 그리고 물로 씻어낸다는데 그것은 에베소서 5장 25절 26절 말씀처럼 말씀으로 씻어야 돼요. And when it mentions how one must, the baby must be washed with water, it is like in Ephesians chapter 5, verse 25 and 26, where it is washed through 말씀으로 씻어야 돼요. through the word. At pag binanggit naman ng batay, kailangan na mahugasan ng dugo. Ito yung binabanggit ko sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 25 hanggang 26 na kailangan malinis ang bawat isa sa pamamagitan ng salita. 그러니까 배꼽이 짧고 빨리 물로 씻어야 돼요. And so one must quickly cut off the umbilical cord and also quickly wash the baby. Kaya mga maliwanag na kailangan maputol muna yung puso at patuloy na mahugasan yung sanggol. 확실하게 세상과 구별되게 만들고 빨리 말씀을 줘서 그들이 말씀으로 거듭해야 돼요. And so one must quickly separate that individual from the world in order to feed that person with the word of God. Ibig sabihin, kailangan maputol muna ang kaugnayan ng isang tao doon sa salita upang hindi napakain sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos. 그리고 소금을 뿌리라고 했었는데 이 소금은 하나님의 언약, 카버넌트를 말합니다. And when it talks about how the baby must be sprinkled with salt, it is referring to the covenant of God. At kapag naman yung paggusto sa asin, hindi na may tumutukoy doon sa tinatawag na pagtanggap ng tipan ng Diyos. 소금은 맛이 변하지 않습니다. 곧 하나님의 약속은 변하지 않습니다. And so when it talks about how the salt, its flavor never changes, it is the same with the covenant of God that never changes. Kaya nga kung paano ang asin hindi nawawala ng alat, ito rin po yung tumutukoy doon sa tipan ng Diyos na hindi nagbabago. 그래서 우리가 배꼽줄을 자르고 물로 씻은 다음에 하나님의 약속을, 기업에 대한 약속을 믿게 해야 돼요. And so after the cord is cut and one is washed with water, the baby, that is when he must receive the promise of God. Ibig sabihin, matapos na maputol po yung tinatawag na puso at mahugasan ng tubig, doon pa lang siya magkakaroon ng karapatan doon na tumanggap ng pangako ng Diyos. 뭐에 대한 약속? But then what covenant, what promise is that? Pero ano po yung tipan at pangako na tinutukoy na yun? 그 기업에 대한 약속을 믿게 해야 돼요. We have to make them believe in the covenant of inheritance. Kaya kailangan po natin siyang gawin manalig doon sa tinatawag na tipan ng mamanalig. 야곱처럼 그렇게 기업에 대한 마음을 믿게 해야 돼요. And just like Jacob, they should start to have the desire
kailangan po ito'y magkaroon sila ng pagnanasa tungkol dito. 예, 그리고 이 강도로 샀다고 그러죠. 강도로 And finally, it mentions how the baby was swallowed in claw. At pinagitaw po dito na siya binalot ng lampi. 예, 그래서 예수님도 그 강도로 싸가지고 거기다가 올려놨던 겁니다. And this is actually a parallel of Jesus, that he also was swallowed in cloths and laid in a manger. At masasabi natin na ito ay tumutukoy din na may hambing natin sa nangyari sa ating Panginoon Jesus na matapos siyang ibalot sa lampinan ay hapag siya doon sa sabsaban. 예, 그러니까 빨리 성령 하나님의 보호하심을 받게 만들어야 돼. And this refers, of course, to the protection of the Holy Spirit. At ito'y tumutukoy doon sa tinatawag na pag-ingat ng Espiritu Santo. 예, 이처럼 이렇게 해야 되는 것이 우리 목회자들과 우리가 해야 될 일입니다. And so likewise, after we read all of this, we see clearly what is the work, the job of the pastors and workers. Kaya ganun din naman, matapos natin basahin ang mga bagay nito, ay maundawa natin kung ano magiging trabaho ng mga pastor at mga magagawa. 예수님이 이제 하늘로 가시기 전에 마태복음 28장 말씀을 하셨습니다. And just before Jesus was scheduled to return back to heaven, he spoke the words mentioned in Matthew chapter 28. Kaya katulad nga po na bago po naiakyat sa ang Panginoon Jesus doon sa kalangitan, binanggit niya po ang mas pananalita doon sa Mateo 28. verse 18 hanggang 20. Mateo 28, 18 hanggang 19. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyo managad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At mente at turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Handaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. 여기서 19절에 말하는 이 침례는 의식으로 말하는 침례를 말하는데 And so the baptism is referred here in verse 19. It is not something that we receive. It's not a ceremonial baptism. At yung tinutukoy na bautismo doon sa versikulo 19 ay hindi lamang po tumutukoy doon sa seremonya na ating tinanggap. 예수님도 두 번의 침례를 Do you know 받았어요. that Jesus received two baptism twice? Alam natin sa Jesus ay dalawang beses na tinanggap ang bautismo. 요단강의 사람 받았고요. Yes, in Jordan River. Una sa Ilocota. 그리고 십자가에서 죽으신 것이 그는 침례가 됐어요. And actually, when he mentions about the crucifixion, he says in his baptism. At ang binagin niya rin po yung tinatawag na pagkapako sa krus, ito ay tinukoy niya rin yung isa pang bautismo. 우리가 받아야 되는 것은 예수님 십자가에 죽으심처럼 우리 옛사람이 죽는 것을 말합니다. And so we see what is mentioned here when Jesus mentions about baptism. Just as how the crucifixion has occurred, we have to have this crucifixion where our old self died. Kaya mapapakita natin kung paano binanggit yung tinatawag na ikalawang bautismo doon sa pagkapako sa krus. Ito'y kailangan din natin maranasan kung saan kailangan mamatay yung ating lumang pagkatao. 그러니까 우리가 옛사람에 대해서 가르치고 옛사람에서 죽게 하고 And so that is why we teach about the old self and destroying the old self. Yan ang dahilan kung bakit itinuturo natin ang tungkol sa lumang pagkatao at kailangan alisin at sirain ito. 그리고 2절 말씀처럼 예수님 말씀한 것을 가르치고 지키라. And in verse 25, it mentions how we should teach them to obey every word that is commanded by Jesus. Kaya naman binanggit sa 20 na kailangan natin silang turuang sumunod sa lahat ng pinagutos ni Jesus. 그때 주님께서 항상 너희와 함께 있다. And that's when finally the Lord promises that when He promises that I will be with you until the very age of the end of the age. Asa kauli ako'y nabanggit ng ating Panginoon Jesus yung kanyang pangako na ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. 이렇게 이제 옛사람을 죽이고 또 말씀대로 사는 사람들이 나오게 됩니다. And so like this, we see that those people who kill their old selves become like Jacob in the end. Kaya katulad ito kung paano ang lahat ng pinamatay ng lumang pagkatao ay magiging katulad ni Jacob sa bandang huli. 예사가 되면은 그 풀처럼 마지막 때 불에서 펴버립니다. But then everyone becomes like Esau in the end, like the weeds will be burned by fire. Pero kung ang isang araw yung diay ay tutulad ng isang tao ay Esau, para silang mga damo na sa bandang huli susunod. 이사야 전도들이 Isaias 29
11 hanggang 12. Walang kabunuhan ang mga panukala ninyo. Ang mga gawa ninyo ay walang halaga. Dahil sa matindi kong pot, tutupuhin kayo ng aking espiritu. Madudulog kayo tulad ng isang batong sinunog para gawing apo-apo at maging abo na maakisigit na sinigan. 실제 말씀처럼 회개하고 돌아오지 않으면 불이 호흡이 되거든요. And so if, just like in verse 11, one does not repent and come back, they will be, and their breath will be a fire that consumes them. At sa konsi nga po, na kapag isa'y tao hindi na lumalim at muling nagsisi, sila po'y parang mga susunugin. 그러니까 노아의 오실 때는 불이 그들의 풀어들었어요. And so we know that during the flood of Noah, the water was the one that went through the nose that drowned them. At alam natin na sa panahon ni Noe, yung tubig ang ginamit ko para po malunod ang mga tao. 근데 이 마지막 때는 이제 불이 서로 들어가고. The thing is that during these last days, the fire will be the one that enters your nose and consumes. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng nawa natin na sa muling panahon, ang apoy ang tunay na tutupok at tatakbo sa hininga ng tao. 그래서 불에 구워지는 돌처럼 되고 불에 타는 가시나무처럼 된다는 거예요. And that is, it mentions how they will be like, they will be burned as into lime, and like cut thorn bushes will be set ablaze. Kaya nga po binanggit doon na parang po silang mga batong susunugin at parang mga abo na parang sikit na sinigan. 네, 그래서 14절에 버스 꼭지를 보면은 시온의 죄인들아 두려워하는 것, 그다음에 떨라는 거예요. And that is in verse 14, it mentions how this is why the sinners in Zion are terrified, they're trembling. Kaya nga po sa 14, makita natin nanginginig sa takot ng mga makasalanan sa Sion. 예, 우리 중에 누가 살기로 불과 함께 가하겠는지, 우리 중에 누가 열매를 타는 것과 함께 가하는지 모르는. And that is it mentions how who of us can dwell with the consuming fire, who of us can dwell with everlasting burning. At doon sa kung magpapatuloy na sabi niya para po hindi mamamatay para sa igagawa ng Diyos, sino ang matatagal sa init na yun? 15절부터 10절까지 말씀처럼 이런 자들이 이제 그 천년왕국을 보는 겁니다. And so just like what it mentions in verse 15 to 17, these people will be the ones who finally see the 1,000-year kingdom. At doon sa 15:16 hanggang 17, ito po yung mga taong tunay na nagnanasa doon sa pangwalang hanggang kaharian. 그래서 11절에 보면은 땅이나 광활한 땅을 보겠다. 그것은 천년왕국이다. And so in verse 17 mentions how your eyes will see a land that's precious hard. This is referring to the millennium. At doon sa 7 ay tinutukoy dito tungkol sa milenyo. 가브리엘 천사가 로직 메리에게 나타나가지고 아기를 낳은 것이 이름을 예수라고 했어요. We know that the angel Gabriel approached Virgin Mary and said that she would be the one to have the son of God. Alam natin na nililipitan ni Gabriel si Maria na sinabing siya ay magbubuntis. 그러면서 그의 이름을 예수라 하라. 임마누엘. 그 임마누엘 하나님의 함께 하시고 있어요. And after that, he says that the name would be given to Jesus or Emmanuel, which means God is with us. At pagkatapos nila sinabi ng batay parang lang Jesus o Emmanuel, ang ibig sabihin ng Diyos ay sumasa atin. 하나님은 우리와 영원히 함께 하시고 원하세요. And so we know that God desires to be with us forevermore. At alam natin ang tunay na ninanasan ng Diyos ay makasama tayo magpawalang hanggan. 죄인들과 함께 할 수 없기 때문에 피를 흘려서 우리 죄를 깨끗하게 하십니다. And we know that because He can't dwell with sinners, He gave us His blood in order to cleanse us. At alam natin na dahil hindi siya pwede manahan sa mga makasalanan, kaya naman ibinigay niya sa atin yung ating mga dugo, ang kanyang dugo upang tayo lumitis. 그리고 그 제자들을 불러서 그들에게 말씀을 주셨습니다. And after that, He called His disciples in order to give them the word of God. At pagkatapos na tinawag niya kayo ng 12 alagad upang turuan ang salita ng Diyos. 그리고 그 말씀을 믿는 제자들에게 너희는 입이 깨끗해졌으니 발을 씻으라고. And to whoever had the disciples who had listened to His words, He finally commanded that their feet should be cleansed. At sa mga alagad na tunay na nakinig ng kanyang mga salita, sinabing binanggit sa kanila na kailangan malinis ang kanilang mga paa. 말씀으로 발을 씻으라는 거예요. 몸을 씻으라는 거예요. And just like how it was cleansed with water, they should cleanse themselves with the word. At kung paano sila nililinis ng tubig, kailangan sila maging malinis din ang salita ng Diyos. 그러면서 주님이 내가 아버지 집에 가서 너희 청소를 예비하신다. And after saying those things, He says that He would join in the Father's house and prepare a place
Israel. But Pagkatapos niya binanggit ito, sabi niya, paparoon siya sa lugar na kanyang ama kung saan ihahanda niya tayo ng matitiran. 예, 그것은 이렇게 눈에 보이는 건물을 말하는 게 아니에요. But then we well know that this is not something, a physical structure that he's preparing. Pero naging maliwanag sa atin na hindi lamang po isang pisikal na gusali ang kanyang tinutukoy. 예, 너희가 성령께서 거하시는 성전이 되도록 내가 준비했다. 그것이. But then he's telling us that he would help us in order for us to be the temple which the Spirit can dwell. Ang binabagay niya sa atin, maging tumunay at lubos tayo mga templo na kung saan mananatili ang kanyang spirito. 예, 그래서 우리가 에베소 2장 말씀처럼 성령으로 성전으로 지어져 가요. And that is why, just like in Ephesians chapter 2, we should be built up as through the Holy Spirit as temples of God. Kaya katulad ng sinabi doon sa Efeso Kabanatang 2 na kailangan tayong maging lubos na templo upang maging lubos ang spirito niya sa atin. 그 성전이 시온에 있습니다. 시온산에 있어요. And of course, we know that that temple is in Mount Zion. At alam natin ang templo yun ay nakalokasyon doon sa bundok ng Sion. 예, 그러니까 이 시온 곧 하나님의 성전은 하나님의 거처를 말하는 거예요. 드웰링 플레이스를 말하는 And 거예요. so that is the Mount Zion, and that is where the dwelling place of God is. At ang bundok ng Sion ay tumutukoy doon sa kung saan nananahan ng Diyos. 예, 이 천년 왕국에서 그것이 이루어집니다. And so that this will be fulfilled during the millennium. At alam natin na matutupad lamang ang mga bagay nito sa panahon ng milenyo. 예, 곧 하나님이 우리 위에 텐트를 치는 겁니다. And so in other words, this is where God will place His tent above us. Sa madaling salita, ito po yung lugar na kung saan may palalagay ng mas mataas sa atin ang kalagayan ng Diyos. 예, 다른 말로 하면 우리가 하나님의 거처가 되는 In 거예요. other words, we will become the dwelling place of God. Sa madaling salita, tayo ay magiging pananahanan ng 예, Diyos. 우리는 하나님의 거처가 되고 하나님은 우리와 함께 하십니다. And so we will be His dwelling, and He will be with us. At mananahan siya sa atin at magpapalagi ang kasama natin. 예, 그것이 신랑과 신부입니다. And so that is what we call as bride and groom. Ito po yung tinatawag natin na pagsasama ng lalaki kakasal sa babae kakasal. 예, 영원히 신랑과 신부와 함께 합니다. That is the gathering of the bride and groom of eternity. Ibig sabihin, hindi pagsasama ng lalaki kakasal at babae kakasal na magpawalang hanggan. 그것이 이루어질 때 주님이 다 이루었다라고 이 천년 왕국에서 And 말씀하셨습니다. so only when all of these things have been fulfilled, that is when the Lord would say that it is all done. Ibig sabihin, masasabi lamang natin yung Panginoon na naganap ng lahat ng bagay kapag nangyari ng mga bagay na ito. 그러니까 아직 남아있는 세 개의 절기가 있습니다. And so what remains right now are the three rats that was the feast. Kaya mga po, ang tanging natitira na lamang po ay yung tatlong pista na nalalapit. 나팔절이 있고요. The feast of trumpets. Yung tinatawag na pista ng trumpeta. 그리고 대속죄주일과 장막절이 있습니다. And then there's also the Great Atonement. Day of Atonement. Yung tinatawag na araw ng pagtatalaga. 그리고 장막절이 있습니다. And there's also the Day of the Tent. At yung araw ng tonda. 그러니까 아마 우리 귀는 나팔소리 못 듣습니다. And so actually we can see that our physical ears right now, we cannot really hear the trumpet sound. Masasabi natin na sa ang pisikal natin pamumuhay ngayon, hindi natin maririnig yung tunog ng trumpeta. 그건 천사들이 내는 영적인 소리를 말할 거예요. Because this is something that refers to the spiritual sounds that the angels make. Sapagkat ito ay tumutukoy na sa spiritual na tunog na ginagawa ng mga anghel. 그리고 이 나팔절이 지나면은 이제 그 대속죄주일이 있습니다. And so after the day of the trumpet has ended, that is when the day of atonement will occur. Kaya mga po, pag natapos na po yung araw ng trumpeta, doon naman po sa susunod yung araw ng pagtatalaga. 그러니까 마지막 때 한번 하나님이 큰 추수를 하세요. 하베스트를 하세요. And so during the last days, that is when there will be time where God will have a great harvest. Sa huling araw nga po ay darating yung sinasabi ng ating Panginoon na kanyang pag-ani. 왜냐면은 그때 사람들이 하나님의 살아계심을 볼 수 있습니다. Because that is the time where men can finally see how God is alive. Sapagkat yun ang panahon na kung saan mapapatunay ng lahat ng mga tao ng Diyos ay buhay. 왜냐면은 하나님이 야곱 교회를 그때 보호하세요. Because if we understand, because if we have read that in the last days God will protect the house of Jacob. Sapagkat naunawa natin sa mga bagay na binasa natin na naroon yung pag-iingat ng Diyos doon sa lahi ni Jacob. 그래서 사람들이 그걸 보고 하나님
살아계시구나. 그걸 믿고 하나님께로 많이 돌아옵니다. And that is why after the men see how they are living in this manner, they will say that truly God is alive and would seek to return to them. Kaya naman sa pamamagitan nito na mapapatunayan ng mga tao kung paano iniingatan sila ng Diyos, masasabi nila sa talagang buhay ang Diyos at sila ay manunumbalik sa Kanya. 그래서 환난에서 많은 사람들이 나오는 거예요. And that is why in the midst of the tribulation, many people would emerge. Kaya nga po sa mga panahon ng tinatawag na dakilang pag-uusig, sila po yung magsasama-sama. 예, 그때 환난에서 나온 사람들은 예비처로 들어가요. And so the people who would emerge from the tribulation, they will go into the prepared place. At lahat po ng mga magtatagumpay doon sa dakilang kabigatian na yun, sila po yung makapasok doon sa inilaan na lugar. 그들이 신분을 못 해서도 이 결혼 직장에 들어가듯이 천년왕국에 들어갑니다. And so although they are not truly brides, but then just as how they will join in the wedding feast, they can also join in the millennial rule. At dahil kahit hindi po sila maging babaeng makakasal, sila man po ay makasama na papasok at mag-ahalik kasama doon sa millennium. 우리는 어떻든 간에 신부로 들어가든지 이 백성으로 들어가든지 천년왕국을 꼭 들어가요. But in the end, what is important is that whether we enter into the millennial rule as the brides or as the people, we have to enter. Kaya nga po sa kaulyo niya, ang pinakamahalaga sa lahat, yung makapasok ba tayo doon sa panahon ng millennium, hindi na mahalaga kung tayo ay bilang babaeng kakasal o hindi. 그래서 우리는 이 마지막 하나님의 의에 대해서 알고 하나님의 기업에 대해서 알아요. And then so in the end, what we have to know is the righteousness of God and also about the inheritance of God. Kaya nga po sa kaulyo niya, ang pinakamahalaga ay maunawaan natin yung mamanahin natin sa Diyos at yung katwiran ng Diyos. 그래서 예수가 되면 야곱이 돼요. And then so we should not be like Esau, but be like Jacob. Kaya hindi tayo dapat maging katulad ni Isaac, kundi tayo maging katulad ni Jacob. 할렐루야. 아멘. 그래서 우리는 빨리 배꼽줄을 잘해야 And 돼요. so just like how the little cord is cut, we have to quickly cut it off. Kaya kung paano yung kailangan maputol muna yung puso, kailangan tayo rin maputol. 그리고 물로 빨리 씻어야 And we 되고요. have to wash ourselves quickly. Kailangan din natin agad-agad tayo mahugasan. 그리고 우리는 빨리 소금을 쳐야 And 돼요. we must quickly sprinkle with salt. At kailangan natin dalian na tayo po ay makuskus ng asin. 예, 그리고 우리가 빨리 강구했어야지 마지막 때 하나님 우리를 And 지켜주시고. finally, when we are swaddled with clothes, that is when we can receive protection from God. Sa kaulyo niya, kapag tayo na ibalot na, doon natin mararanasan ang pag-iingat ng Diyos. 할렐루야. 아멘. 예, 이것이 교회가 해야 될 일이에요. 마지막. And so this is the job of the church, the work of the church in the last days. At ito yung tinatawag na magiging gawain ng iglesia sa huling araw. 예, 우리가 빨리 이렇게 돼야 되고 우리 다른 형제자매도 빨리 이렇게 해야 And 돼요. so we quickly have to reach this state, and our brothers and sisters also have to reach this state. Kaya kailangan po na ganito po ang maranasan ng ating iglesia at ito din ang dapat maranasan ng bawat nananabahay. 우리 교회도 아직도 많은 사람들이 그 손님처럼 교회 다니는 사람들이 많이 있어요. We know that many people many members within the church also, they only come to church as visitors. At alam natin na marami nga po dumadalo sa ating iglesia na mga kasama bilang mga bisita lamang. 예, 그들은 예배에는 참석하지만은 참 그리스도 몸에 안 돼 있어요. And although they do come to worship service, but they have not become the true brides of Christ. Kaya maaaring sila'y dumadalo nga ng pananabahan pero hindi pa rin sila nagiging karapat-dapat na ng babaeng pakakasal. 예, 그들은 말씀에 관심도 별로 없고 기도도 하지 않습니다. And thus we understand they do not have any interest in the word of God or in prayer. Kaya maunawa natin mabuti na wala pa rin ang intersilad doon sa pananalangin at sa salita ng Diyos. 그들은 하나님을 섬기지도 않고 또 어떤 상급을 쌓지도 않습니다. And they do not serve God, nor do they want to seek any kind of reward. Kaya nga kung hindi pa rin sila naglilingkod sa Diyos at hindi pa sila nagnanais doon sa gantimpalang ipagkakaloob sa kanila. 예, 손님처럼 게스트처럼 왔다 갔다 해요. And so like guests, they will come and they will go. Kaya nga po para lang silang mabisita na papasok at lalabas. 예, 그것은 곧 우리의 문제입니다. And so this is our problem. Yan ang nagiging problema natin ngayon. 우리가 빨리 그 사람들도 배꼽줄을 잘라줘야 That 돼요. we have to also cut off their political. Na kailangan dalian natin at bilisan at kailangan maputol yung kanilang mga puso. 그리고 빨리 그들도 말씀 안에 들어오게 해야 And we 돼요. have to enable them to complete return to go in the word of God. Kailangan gawin natin silang malumbad agad sa salita ng Diyos. 그리고 빨리 소금을 뿌려서 하나님의 그 기업의 약속을 믿게 해야 And 돼요. they must quickly be sprinkled with salt and have knowledge of the covenant of God. At kailangan na magkaroon sila ng tinatawag na pagkuskus ng masin at kaunawaan doon sa tipan ng Diyos. 그래서 이 마지막 때 빨리 하나님의 이 보호 속으로 들어오게 해야 돼요. And finally, during these last days, they must quickly be under the protection of God. Sa kaunawaan, sa huling araw na ito ay maranasan din ang pag-iingat ng Diyos. 할렐루야. 아멘. 이것이 우리가 해야 돼요. And so
So this is our job. Ito ang ating gawain. 예, 그래서 여러분들도 빨리 기도하시고 다른 형제자매들을 위해서 기도하시고 그들을 도와주셔야 돼요. And that's it for all of us here. Let us pray so that we may be able to help our brothers and sisters. Sa ating mga nakarinig ngayon sa gabi ito, tulungan natin ang ating mga kapatid na mangyari ito. 예, 배꼽줄을 잘리지 하셔야 것입니다. Let us shout because let us cut off the cord. Tatlong beses, putulin natin ang pusod. Putulin natin ang pusod. Putulin natin ang pusod. Putulin natin ang pusod. 말씀으로 시작하셔야 것입니다. Let us wash ourselves with the word. Tayo po ay maging malinis sa pamamagitan ng salita. Tayo maging malinis sa pamamagitan ng salita. Tayo maging malinis sa pamamagitan ng salita. Tayo maging malinis sa pamamagitan ng salita. 그리고 하나님의 언약을 붙잡으셔야 것입니다. And finally, let us believe in the covenant of God. Tayo manalig sa tipan ng Diyos. 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 그리고 강보에 쌓여 가셔야 And 것입니다. let us be wrapped in cloths. Tayo po ay mabalot doon sa lampin